Itong TCL C7L SQD Mini LED na pag-uusapan natin ngayon, according to TCL, ay exceptional choice daw pagdating sa cinema and gaming experience. So, alamin natin kung totoo talaga yung kiniklaim na yan ng TCL. Pero pag-uusapan din natin sa video na to kung ano ba yung advantage ng SQD Mini LED panel compared sa regular na LED TV, sa regular Mini LED TV, at kahit sa mga OLED TV. At syempre, gusto ko rin i-share sa inyo experience ko sa TV na to pagdating sa gaming. At sulit ba talagang bilhin itong TCL C7L? Doon muna tayo sa presyo. So, merong 4 na size options itong TCL C7L. At pwedeng magbago yung presyo niyan habang pinapanood mo to. Kaya mas maganda, i-click mo na lang yung link dyan sa description box sa baba. So, kapag nailabas nyo na yung TV sa box, meron kayong makikitang 3 panels at mga screws. Ang kailangan nyo lang ay i-connect muna yung 2 panel, kagaya na makikita nyo ngayon, at ito yung magsaserve as stand ng TV sa likod. Huwag kayong mag-alala kasi metal yung kakapitan ng mga screws. Mukha lang talaga siyang plastic overall, pero nung tinitigan ko, hinawakan ko, metal yung mismong i-screw natin doon sa TV. And again, nababalutan lang siya ng plastic, pero very solid, napakatibay ng stand. Tapos i-screw lang natin to sa likod ng TV, tapos i-connect na natin yung cover ng stand doon sa likod. At yung cover na yan ay magagamit natin para ma-organize yung cable gamit yung stand. So, pwede natin ipasok yung cable doon sa taas at lalabas naman sa butas doon sa likod sa baba. Tapos yung frame nitong TCL C7L ay may pagka-brushed metal yung design. Nakakadagdag pa yan sa pagiging modern at premium na itsura ng TV na to. Hindi lang siya basta pure black all over. May makikita rin tayong branding sa gilid na Premium SQD Mini LED na pag-uusapan natin mamaya. Napansin ko din na yung plug na need natin gamitin sa TV na to ay IEC C13 plug o yung kilala natin sa tawag na kettle cord or standard PC cord. Mas makapal siya, 3 yung prongs niya compared dun sa regular na nakikita natin sa mga TV ngayon na manipis lang yung cord na ginagamit. Or IEC C7 plug yung tawag or shotgun connector. Yung mas manipis na ginagamit sa mga regular na TV. Anong ibig sabihin? Bakit mas makapal yung cord na ginamit dito sa TCL C7L? Dahil yan sa nangangailangan to ng mas malakas na electricity dahil na rin sa magandang speaker system sa likod. Kapag tinignan niyo yung likod, meron tayong B&O audio system, meron tayong built-in dual woofers dito sa likod na naka Dolby Atmos plus DTS premium sound na, kaya napakaganda po ng tunog. At yung mismong stereo speakers nandun sa ilalim ng TV. Para mag-idea kayo sa tunog ng TV na to, pakinggan nyo itong sound test. And mind you, naka 50% lang yung volume ng TV kasi hindi po talaga namin kinakaya kapag lumampas na sa 50% yung volume. And actually, yung 50% lakas na po kami. Pakinggan nyo. So, kagaya na napakinggan nyo, very rich yung sound ng kanyang built-in speakers. Actually, hindi siya tunog built-in speakers, para kang nakikinig sa isang dedicated speakers na nakakonect sa TV. Parang ganun. So, napakaganda po ng B&O audio system na nakakabit dito sa TCL C7L. Tapos ito nga pala yung remote ng TV na to. Kagaya dati, very user-friendly pa rin as usual. At meron tayong mga shortcut buttons para sa mga streaming services. Very simple lang din yung pag-setup sa TV na to. Meron lang tayong kailangang i-accept na ilang mga terms. Tapos makakapili din tayo ng mga streaming apps na gusto nyong i-install dito sa C7L. Tapos hintayin nyo lang na ma-download at ma-install. After nun, pwede mo nang gamitin yung TV. At dahil sa Google TV, itong C7L, meron tayong Google Voice Assistant dito na pwedeng ma-activate kapag pinindot natin sa remote or kapag meron tayong inquiry. What's the weather today? Today in San Agustin, there will be heavy thunderstorms with a forecasted high of 84 and a low of 80.
Currently it's 83 degrees and cloudy. Tapos pwede nating ma-customize yung display settings, kasama na dyan yung iba't ibang picture mode. Pwede rin customize yung brightness. Kahit yung clarity ng TV na to. Yung motion. At pwede rin nating ma-activate yung eye health protection. Meron tayong Apple AirPlay dito kaya pwede nating ma-mirror yung Apple devices natin dito sa TV at super low latency or delay yung may experience natin kapag nag-mirror tayo dito kagaya na makikita ninyo. Parang naka-wired connection na tayo dahil sa mabilis na response nitong C7L. At syempre, meron din tayo ditong Google Cast at Chromecast. Pagdating naman sa ports, meron tayong USB-A 3.0 dito, meron pa tayong USB-A 2.0, dalawang HDMI 2.1 na up to 4K 144Hz native refresh rate at VRR or variable refresh rate. Compatible din to sa 1080p and 1440p 288Hz na refresh rate. Meron din tayong dalawang HDMI 2.0 dito. So in total, meron tayong 4 na HDMI port sa likod. So pag-usapan natin yung question na ano yung difference ng SQD Mini LED sa ibang TV panels. Unahin natin itong i-compare sa standard LED. Well, yung standard LED, meron siyang few large light bulbs sa likod ng screen. Okay naman yung quality, pero once na meron ng ipinakitang madilim na scene na may ilang object na maliwanag, yung buong screen pa rin ay possible na maging maliwanag kaya nagmumukhang gray yung dark scenes or dark parts ng TV. While yung SQD Mini LED, merong thousands, not few, na microscopic LEDs. Kaya kayang ma-turn off yung mga area sa isang dark scene, kaya ang maliwanag lang talaga ay yung may kulay or yung bright objects. Kaya mas realistic yung scenes, mas deep yung blacks, at mas maliwanag yung mga highlights. Ano naman yung advantage nito compared sa regular na mini LED? Well, yung regular mini LED, better sa standard LED, pero may problem sa light leaks sa ilang dark scenes. Ang tawag nila dyan ay halo effect dahil kulang yung local dimming zones. Yung SQD mini LED naman, may mini lenses, especially itong TCL C7L, meron tinatawag na super condensed micro lens na nagtatrap dun sa light kung saan lang ito dapat lumiwanag. So walang halo effect or light leaks, kaya mas crispy tingnan yung bawat text, bawat objects na nasa screen kahit sa dark scenes. Ano naman yung advantage ng SQD Mini LED compared sa regular na OLED TV? Yung OLED naman, kayang mag-produce ito ng best black level sa lahat ng panels dahil kaya nitong i-turn off completely ang every single LED sa TV. However, hindi ganun kataas yung brightness ito at very prone pa sa burn-in over time. While itong SQD Mini LED naman, very close na sa OLED yung black levels niya, pero mas maliwanag kumpara sa regular OLED TV, kaya maganda pa rin yung viewing experience natin sa daytime or sa isang maliwanag na environment. Higit sa lahat, hindi mo iintindihin dito sa SQD Mini LED ang burn-in. So in layman's terms guys, napaka-cinematic ng quality, true to life yung colors, at kahit 2,700 nits yung peak brightness ito, napakaliwanag, pero hindi wash out, hindi blown out yung content na naka-display or yung pinapanood mo. Ang ganda ng contrast, ang vibrant ng kulay, pero hindi OA yung saturation niya. Very natural pa rin, pero pop na pop talaga yung kulay at the same time. Tingnan nyo din kung gaano ka-deep yung blacks dito sa TCL C7L. Mapapansin nyo na yung manipis na black bezels natin mawawala kapag meron ng dark scenes na nagpe-play or naka-display. Meaning, kapantay ng literal na black yung black na mapoproduce ng C7L. And again, kahit maliwanag yung room or yung environment, maintained yung magandang kulay at yung brightness na kailangan natin para ma-appreciate pa rin yung pinapanood natin. Hindi overpowering yung brightness sa kulay, complement talaga sila, nagtutulungan para pleasing sa mata natin. At keep in mind lang guys na hindi anti-reflective, hindi matte yung ating display dito sa TCL C7L, glossy pa rin. At malaking tulong yan para ma-achieve yung mga features na pinag-uusapan natin mula pa kanina. However, hindi pa rin naman sobrang reflective ng TV na to. Ngayon, pag-usapan naman natin yung premium gaming experience dito sa TCL C7L. So itong TCL C7L ay saktong-sakto para dun sa mga gustong maglaro gamit yung TV nila na naka-console at may support sa high FPS
gameplay. Lalo-lalo na kung naka PS5 ka, PS5 Pro, Xbox, or yung bagong Nintendo Switch na again, may support sa high FPS gameplay. Bago ako mag-start sa game, pwede mong i-enable yung Game Master at Game Bar. Tapos, display natin yung FPS para makita ninyo habang naglalaro ako na umaabot talaga siya ng 120Hz gameplay. Kagaya na makikita nyo, 119.5Hz, minsan 119.6, 119.9, pero considered pa rin yan as 120. Kaya napaka-smooth ng gameplay natin at mas nakaka-enjoy talaga maglaro dito kasi parang mas realistic yung paglalaro natin kasi napaka-smooth. Pero at the same time, walang ghosting, walang screen tearing na nangyayari. At malaking tulong yung AMD FreeSync support dito sa TCL C7L para maiwasan yung mga issue na yon or matanggal nga yung screen tearing or input lag or stuttering. So yes guys, premium presyo nitong C7L SQD Mini LED TV. Pero dahil yan sa premium yung features na makukuha natin or yung value na maibibigay sa atin ng TV na to, bawat aspect ng TCL C7L talagang may enjoy natin. Mula dun sa audio experience na hindi lang basta malakas, napakaganda ng tunog, napaka-cinematic, parang may physical or dedicated stereo speakers ka. Hanggang dun sa napakagandang SQD Mini LED panel nito na magbibigay sa atin ng napakagandang kulay, deep blacks at very realistic na kulay. Bonus pa na ang taas ng refresh rate ito at swak na swak kung gagamit tayo ng mga gaming consoles. So mukhang totoo yung sinabi ng TCL na exceptional choice talaga itong C7L pagdating sa cinema experience or gaming experience. At para sa akin, kahit premium price ng TV na to, i-recommend ko siya. Sulit na sulit, nag-enjoy ako sa paggamit dito sa C7L. At maraming salamat sa TCL kasi pinahiram na itong TV na to ng ilang araw muna para talagang ma-experience ko at makita ko yung mga features ng TV na to. Okay guys, ano masasabi nyo dito sa bagong TCL C7L? Comment kayo dyan sa baba. And again, kung gusto niyo malaman yung updated pricing, nandyan yung link sa baba. Pati na rin yung website ng TCL para dito sa C7L para makita nyo pa yung mas in-depth na details sa information ng technology na ginamit ng TCL dito sa C7L. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot sa ating unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.